Oh. Ngayong araw na ito ay nag-file tayo ng plunder case laban kay Duterte, kay Bongo, sa tatay ni Bongo at sa kapatid niya. Ito ay tungkol sa 7 billion pesos worth na infrastructure projects na inaward nila Bongo at Duterte doon sa tatay at kapatid ni Bongo, at ito ay bawal at covered ito sa plunder law. Okay, 7 billion pesos ito at nagsimula ito nung mayor pa si Duterte hanggang nagpresidente. Kaya alam naman natin na magkadugtong ang bituka ni Bongo at Duterte, kaya hindi niya pwedeng ipagkaila na hindi na impluwensyahan ito. Tapos nung senador na si Bongo, ganun din. Kahit na senador siya, siya pa rin ang nag-a-act as the alter ego of Duterte's. Talagang siya pa rin yung special assistant. Kaya ito ay maliwanag na violation sa ating batas at kaya natin siya nakasuhan. Yun po. Sir, ano po yung ebidensya natin? Ang ebidensya po dito ay mga kontrata mismo galing sa DPWH. Ito po ay nakuha ko nung ako po ay senador pa, tapos dinagdagan namin nung iba pang mga dokumento nung natapos na ako sa pagkasenador. Bawal po ito, 'di ba? Hindi mo pwedeng bigyan ng kontrata yung tatay at kapatid mo. Ang nakalagay sa ating batas, up to 4th degree of consanguinity and affinity. Pero ito first degree ito, tatay ito at kapatid. At hindi niya pwedeng sabihin na hindi niya mapipiling kamag-anak niya. Kasi hindi ito basta-basta kamag-anak. Kapatid at tatay ito. Tapos halos 200 contracts ito. Sa City Hall ng Davao hanggang sa nung sila ay presidente na. O yun. So bukod pa ron, itong CLTG at saka Alfredo Builders na construction companies ng tatay at kapatid ni Bongo, undercapitalized ito. Hindi sila pwedeng magkaroon ng mga proyekto ng mga daang-daang milyon. So ang ginawa nila, nagsisircumvent sila ng ating batas by having joint ventures with yung may mga AAA licenses. Okay? So, bukod nga doon sa undercapitalized, sila rin ay may B license lang noong mga panahon na yon, at kaya sila nagjo-joint venture. Tapos may nakita rin tayo, sinama natin dyan sa ating mga dinistribute sa media, 5 kontrata nila na malalaki na aabot ng mahigit 800 million pesos with the Discayas. Kaya yung sinasabi ni Bongo na hindi niya kilala yung mga Discaya, may joint venture yung tatay at kapatid niya. Tapos, paano nagkakilala itong mga ito? 'Di ba? So yan yung mga problema ni Bongo na harapin niya pagka naisampa na to. Sir, former President Duterte, paano siya kasama din sa kaso? Dahil siya yung principal. Ang nangyari dito, nung mayor pa si Duterte, executive assistant si Bongo. Maaring iniisip nila na hindi naman kilala itong tatay at kapatid ni Bongo that time, pero eventually, nung nagpresidente na, nakita natin si Bongo, nakilala natin si Bongo, at halos si isang tao sila. So ang pumipirma, ang nag-a-approve ay itong si Duterte, pero nasa likod niya itong si Bongo. Sir, so simula pa nung alkalde si Duterte, itong kaso na to hanggang doon sa makuha yung 7 billion na yan? Yes. Simula ito nung 2008 hanggang present. Okay? At ano ito? Hindi ito minsanan lang. Halos 200 contracts ito. Sir,
Sa mga kontrata, ano pa pong pruweba natin kung may connivance, collusion, na meron pong kinaburan talaga, ito yung CLTG Builders, Alfredo. Ano pa pong evidence? Alam natin, di ba, special assistant si Bongo ni Duterte. Tatay niya nakakuha at kapatid niya nakakuha ng 7 billion na kontrata. Kumbaga, hindi na ito pahirapan. Di ba ang issue ngayon, sino ang politikong nasa likod ni Diskaya? Di ba? Sinasabi nila, sino yung politikong nasa likod? Darating tayo dyan, kasi makikita nyo rin kung sino yung nasa likod dyan. Pero, ito hindi mo na kailangan malaman kung sino yung nasa likod kasi tatay at kapatid mismo. That is how the plunder law was defined. Pag nagbenepisyo ka illegally sa mga and through a series of acts. Oo. So, ito, pati pamilya mo kasama ka dyan. So, worth 50 million. Ba yung mga masasapa ng kaso ngayon, binabanggit lang natin si Duterte, si Senador Bongo, yung tatay at kapatid. Meron ba mga additional DPWH officials? Yes. Yung DPWH officials dito, yan na yung makukuha na testigo ng ombudsman. So ito yung pagkakataon nila. Kung hindi sila magko-cooperate, sila ang makakasuhan. After namin i-file nito, bibigyan namin ng kopya yung ICI para makita nila na ito na eh. 'Di ba? Ito diretso talaga ito. Tatay at kapatid, binigyan mo ng bilyon-bilyon na kontrata. While you were in power, covered nila 'yon. Kasi ganito 'yan. Kung nung hindi naman natin yung sinasabi niyang pag yung kamag-anak mo may negosyo, hindi natin pinipigil, tama 'yun. Pero dapat dun sa sinasakupan mo, hindi sila pwede magnegosyo. Kunyari, nung Davao Mayor si Duterte, dapat nasa Visayas yung pamilya niya nagnenegosyo or nasa private sector. Nung presidente na siya, hindi pwedeng ang sakop na nila buong Pilipinas eh. Dapat sinabihan niya yung tatay niya at kapatid niya na bawal yan, doon kayo sa private sector magnegosyo. Ganun lang kasimple yun. Sir, ang Supreme Court kasi may requirement na dapat may main plunderer. Ito sa 2016. May Requirement po na main plunderer para makasecure ng conviction. Sino ang main plunderer dito po sa si Bongo. Kasi siya yung central figure dun sa tatay at kapatid, tapos yung kanyang relationship with Duterte enabled this thing to happen. Ayan, sa tinatawag na video na... Sir, this is a refining po, sir. This is a refining kasi yung original na DOJ ombudsman, DOJ complaint na dismissed, sir, according to your complaint. So, gaano pa kayong confident that this will prosper this time around? Okay, yung kaya nga doon ko final to sa DOJ dati for case build-up, no? Kasi alam kong protektado siya dito sa ombudsman nung iba pa yung ombudsman. Ang ginawa nung dating Prosecutor General against the order nung Secretary of Justice, sinubmit niya dito. And that eventually led to his dismissal or relief doon sa position niya. Kaya anong ginawa rito? Hindi inimbestigahan. Not even a day or an hour was devoted in investigating it. Talagang binaon nila. Pero without prejudice yan, nagkaroon pa tayo ng pagkakataon dagdagan yung una nating final. Yeah. Ito na. Okay, so ito yung receipt copy. Yung mga contracts, ghost project, substandard, may detalye tayo doon. Ano klase mga contracts? Incomplete, yung iba. Incomplete pero nabayaran. Sir, iba't ibang infrastructure project na just what we told. Yes, iba-iba. May flood control, merong mga road widening, lahat-lahat. At ito nga, ang assumption natin dito, kahit na kompleto o nagawa yung proyekto, pero yung offense niya is hindi dapat sa tatay at kapatid ang nag-benepisyo. Sir, clarify ulit, saan ang city pinakamaraming contract? Sa Davao Region and Davao City. Okay. Okay. Thank you.
Camera sa likod, sir. Okay. Torpa. Frigate scam, ililipat ko na rito from the DOJ para masimulan na nila yung mga investigasyon doon. Sir, target date. Siguro baka mga next month or baka early next year na. Okay? So, thank you. Yeah. Sir, dito sa Ombudsman, ipapasa niyo din sa ICI after dito? Yes. Yung na-file namin, bibigyan namin ng copy yung ICI para makita rin nila. Magkaroon din sila ng record. No. Okay? Sige. First na lang.